mababawi ba ang nagastos kung halimbawa nanalo sa isang kaso like a criminal case? Oo, depende yun kung kasi magde-decide, ilalagay yun sa desisyon ng court kasi kung meron kang, kung entitled ka for that, di ba, Attorney M? Depende sa kaso, depende sa circumstances, Tsaka depende sa magiging depende siya desisyon. kung anong nagastos, Attorney Joey. Ano Ayun, kaya ang correct. tinutukoy niyang nagastos? Kung Baka halimbawang filing nagastos fees in terms of kasi ito. oo. Baka Ako filing fee, naman baka iniisip ko bayad sa baka abogado. iniisip eh. Oo, yun ang iniisip Oo. ko. Kasi sa Oo, baka criminal yung case, bayad hindi sa naman abogado. katulad ng civil na may filing fees talaga, 'di ba, Attorney M? Kapag criminal cases naman, iba naman yun. Iba siya, wala siyang katulad sa civil case na may filing fee. So baka bayad sa abogado ang ibig sabihin nito. Oo, yun ang iniisip ko kasi baka yun ang concern ng mga tao, no? Mm. Hindi siguro attorney, no? Talagang, Mm. oo, talagang gagastusin nga po yan. Kaya nga again, Attorney Mm. Joey, no, sinasabi natin din sa ating programa paulit-ulit kung kaya pong masettle, no, between the Mm. parties. At syempre yung courts din naman natin very comprehensive and exhaustive ang efforts para magkaroon ng arbitration, mediation, no? Kahit yung ating lupong tagapamayapa, lahat po yan ay para po maiwasan yung pagfa-file ng kaso kung kaya pong madaan sa usapan, no? Kung maayos. Of course, may mga cases na hindi pwedeng aregluhin, no? Hindi pwedeng subject ng mediation. Pero kung in general, Attorney Joey, kung kailangan talagang, kung pwede namang maayos sa usapan, talagang ini-encourage naman po ng mga courts. Kasi nga po yung pagbabayad, halimbawa, for example, yung appearance fee ng abogado, yung acceptance fee, hindi na po siguro mababawi yun, di ba? Kung in the sense na magbibigay ang court ng karampatang monetary award para ma-reimburse kayo doon sa binayad nyo, ay hindi po naman ganun ang mangyayari, Attorney Joe. Oo. Naalala ko nga yung isang professor ko sa law school, Attorney M, sabi niya sa akin na medyo tumatak sa akin yung sinabi niya, a good lawyer isn't always the one who wins cases in court, but the one who can actually settle it out of court. Settle disputes out of court. So, yung, 'di ba, para sa mga kasamahan nating abogado, hindi lang naman tayo, yung ating profession, hindi lang naman effective kapag nadadala natin yung mga alitan sa korte. Pwede naman yun, ma-advise natin yung ating client na meron namang go around, meron namang way na mapag-usapan, maayos ito nang hindi tayo gumagastos ng napakalaki. 'Di ba? Kailangan na pwedeng pag-usapan katulad ng sinasabi ni Attorney M. Ayun. Tsaka ako, Attorney Joey, I feel compelled naman to explain kasi, Attorney Joey, pakiramdam ko nagkakaroon ng takot yung ating mga kasambahay sa pakikipag-usap sa abogado, no, sa pagkukuha ng services ng abogado. So, syempre, ang abogado, kagaya ng kahit anong profession, may serbisyo po na ibinibigay sa inyo. At yun naman po yung binabayaran, Attorney Joey, no? Kaya, halimbawa, pag ikaw ay nagkasakit, pupunta ka sa doktor. Kapag ka talagang worst case, mayroong kaso na kailangan talaga no choice kundi mag-file, halimbawa, ng criminal case or ng civil case, yung services din naman po ng abogado ang binabayaran. So, ganun din naman po siya, Attorney Joey, di ba? So, wag pong matakot at syempre, in as much as ayaw natin umabot sa punto na kayo ay pupunta sa korte para mag-file or humarap sa isang kaso, kung sakali pong nandoon, kakailanganin niyo po talaga ang serbisyo ng isang magaling na abogado.